Pilipinas at good morning sa mga boss natin dyan. Siyempre, Lunes, alas 7 na ng umaga, kaya naman samahan nyo kami sa loob na isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At siyempre, sama-sama pa rin natin pag-uusap at issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong bapatiin ng Good Morning, Boss! At syempre, bago tayo talagang maglabas ng mga talagang mga hinaing natin ngayong umaga, medyo mainit ang pag-uusapan po natin. Umpisahan na natin at pag-usapan ng mga napapanong issues. Ito na ang Teka Moment! Para sa ating Teka Moment, syempre isa lamang po ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan ng lahat ang laban ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather, kung saan tumigil ang mundo ng lahat kahapon. At natuloy na nga ang pinakaabangang laban nitong talagang pinakamagagaling pagdating sa boxing. 5 years in the making yung laban. That's right. And actually, sinasabi nila na talagang kaya napapayag at na-push through itong laro na to. It's because of Pacquiao na talagang sinunod niya lahat din ng mga gustong detalye ni Floyd Mayweather kung saan gaganapin yung laban, yung mga judges, at pati na rin yung gloves na gagamitin ni Pacquiao. Okay, so lahat na ng demands ni Mayweather nasunod. At 5 taon nang hinintay ng buong mundo at ito po ang kanyang ipinakita, no? Well, so, maraming nakakahiya naman siguro na tawagin siyang fight of the century. Nakakahiya kila Muhammad Ali, kila Mike Tyson, Evander Holyfield, Sugar Ray. Matatawag na fight of the century dahil hindi siya naging magandang. At maalala ko lang nung nakarang linggo ng Biyernes, nakapanayam natin dito sa may Good Morning Boss ang isang sa mga boxing analyst na hindi masyadong maginoo na si Reca Trinidad, at sabi niya hindi daw na daw ang laban. Well, mali po kayo. Hindi naging maganda ang laban. Well, may pagkukulang talaga siguro. Kasi kung sinasabi nga ako, mas early on na lumaban si Manny Pacquiao, kung saan mas malakas pa siya siguro mga 5 years ago. Kung kailan nga inantay ito, na-expect natin na mas agresibo. Well, sinasabi kasi nila daw si Floyd Mayweather talaga sa lahat, nagsa-strategize siya. Pati sa lahat ng mga nakalaban niya, inaantay niya mawala yung mga prime years, lalo na itong si Manny Pacquiao. Kung titingnan mo, malakas talaga si Manny Pacquiao when it comes to mga kanyang punches. Kaya lang talagang itong si Floyd Mayweather, walang ibang ginawa kundi yun nga, umiwas, tumakbo. To the point na naging trending na sa social media. Yung iba sinasabi na i-declare for International Hug Day. Ang dami ng mga nakakatawang mga pinopost ng mga netizens na talagang naglabas sama ng loob at talagang nagpakita rin at bumuhos ang para sa ating pambansang kamao. Alam ba, may mga sinasabi yung mga talagang magagaling na mga boxing analysts at saka mga purist ng boxing, no, na ring genius daw si Mayweather. Pero sa history, dahil nga siya walang talo, no, at may isa pa siyang laban sa September, tingnan natin, paano siya maaalala sa boxing history. Kung maalala nyo sila Muhammad Ali, magaling din, ring genius din, at pero lumalaban. Maaalala si Floyd Mayweather Jr. na nag-champion, hindi natalo. Pero nakipaglaban ba? Hindi eh. May nabasa ako article matter kung nag-champion man si Mayweather or not. Kasi nga, ang mahalaga dito, yung tumatatak talaga sa kasaysayan ng boxing, kung sino yung athlete na talagang nakita yung struggle ng lahat ng mga tao. At then si Manny Pacquiao, na talagang nagsilbing inspiration sa lahat ng tao. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At since you've mentioned that, kung nanood kayo kahapon, makikita mo nung in-announce na panalo itong si Floyd Mayweather, in his nagbubu yung mga tao. At talagang parang pelikula yung nasaksihan ng lahat. Kung makikita nyo na talagang hiyawan at suporta ang ibinigay ng tao kay Manny Pacquiao. Trending, Twitter, Instagram, Facebook, lahat sa social media, bumuhos ang suporta kay Manny Pacquiao. Sabi ni Jules, masakit daw yung ganun, ano? Yung tataas mo yung kamay mo, tapos yung mga kababayan mo, bigla kang ibubu. Kababayan mo mismo. Oo, dun siya mismo. Las Vegas. Yes. Pero, may pakialam pa kaya si Floyd Mayweather doon? Hindi, kasi si Floyd Mayweather, tingin ko sa kanya more of money, kaya team money rin siya. At kapag iba-browse mo yung Instagram niya, talagang yung buhay niya, it's all about the money. So meron kang 200 million plus pay-per-view, sa'yo na lahat yan. But nakita mo naman yung sponsors. Ang puso naman ng mga Pilipino. Dumagsa kay Manny Pacquiao ang mga sponsors, di ba? Pero iba rin yung epekto ng money effect dito sa
Pilipinas, sa Manila, na may napanood tayong mga time-lapse na talagang walang katao-tao sa lahat ng mga That's right. Meron pa nga doon nagpa-picture sa EDSA. Humiga. So talagang lahat nakatutok dito sa laban. Ako personally talaga hindi rin ako makatulog. And I'm really, really affected talaga ako ni Manny Pacquiao to the point na I really cried after the battle kasi talagang affected ako. I was able to watch Kid Kulafu. Nakita ko yung buhay niya, yung pinagdaanan niya. Talagang nagsisilbing inspirasyon si Manny Pacquiao sa lahat ng mga Pilipino. And you know, for me, para sa akin, walang ibang champion kundi si Manny Pacquiao. Hindi lamang sa akin, kundi pati sa puso ng bawat Pilipino. Hindi lang sa mga Pilipino, maging sa buong mundo, no? Pero pagkatapos nito, ano nang susunod sa boxing? Ngayong dalawang titans ng boxing ay naglaban na at ganito yung nangyari. Ano nang susunod? Hindi kaya... Marami talagang disappointments ang talagang ng laban na to at marami rin talagang na-disappoint. Lalo na dun sa kung gaano kamahal yung ticket, di ba? So, marami talagang nalungkot at naglabas ng kanilang sama ng loob na bakit ganito yung ipinakita. Na yung isa tumatakbo, mahilig umakap, walang ginawang laban na ine-expect ng lahat. Well, ang good news na lang dito sa Pilipinas, at least kahapon, 0 crime rate daw sa Metro Manila na confirm yan. Tapos sa buong Pilipinas, siguro less than 5 na mga crime cases lang na ganap sa may Samar. Tsaka di mo ba nararamdaman kapag every time may Pacquiao fight, nagkakaisa lahat? Tapos kahit di mo kilala, iba yung pakiramdam na lahat kayo nag-cheer para sa isang tao, di ba? At si Usman. Si Usman pa na napatay kahapon, ano? Isang na-accomplish na tayo ng Malacanang. Pero inyong mensahe para sa ating pambansang kamao? Well, si Manny, since grade school pa lang pinapanood ko na siya. Ngayon, nakatapos ako sa college. Siya natin. So talagang naging bahagi siya ng growth natin ng bawat isa. So talagang nakita natin yung struggle niya at talagang magsisilbi siyang inspiration sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Well, ako simple lang, congratulations Manny. Talagang isa kang inspirasyon sa aming lahat. At para sa amin, sa puso ng bawat Pilipino, ikaw ang sa mata ng Diyos. Okay, kay Floyd Mayweather Jr. naman, congratulations. At hindi totoong bitter ang mga Pilipino, sa'yo na yung pera mo. Basta ang champion sa amin. Ang champion sa amin si Manny Pacquiao. Okay lang maging bitter. Basta mag-move on. Basta after 1 week. Message natin kay Mayweather, hug pa more. Hug na tayo. Yun ang natutunan natin sa ideal boyfriend, habang nag-aaway kayo, niyayakap ka. Diba? Sabi yung nga dun sa nabasa ko sa Facebook, sana si Mayweather na lang ang boyfriend ko because me when we fight. Diba? Ano mo, may awitin pa para sa kanya, di ba? Ano ulit? Sometimes I run. Sometimes I run. Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. But all I really want is to hold you tight. Okay. Tuloy-tuloy pa rin syempre ang ating live discussions kasi tuloy-tuloy pa rin ang buhay natin kahit anong mangyari. Kaya naman marami tayong pag-usapan ngayong araw. Unang-una ang dedikasyon sa bayan, tulong sa mamamayan. Gayun na rin ang pangangalaga sa ating mga kidney. Ako, marami nag-inuman kahapon. Gayun na rin ang women's impact naman sa Bangsamoro Basic Law at pag-uusapan pa rin natin itong Pacquiao Mayweather, ang aftermath. Okay, syempre mapapanood din natin ang ating mga ETC, CNTV at syempre ang I Love My Culture. At syempre maaari nyo rin kami mapanood via live streaming ptv.ph. Maaari nyo i-like ang aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV_PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!